Ha? Hindi ko marinig. Ano Good yun? morning Ano yun? mga kapuso! Kabi-kabila mga tinututukan nating hearing, meron sa Senado, meron sa Kongreso. Pero yung literal na hearing o pandinig, kamusta na ba? Ha? Ano yun? Ano yun? Ha? Kamusta na, Maris? Mabuti, Iga! Kailangan ba isigaw, no? Ang sabi ko, kamusta na? Ayan, mabuti naman. Ayan. Pero marami po sa mga kapuso natin, may mga mahinang pandinig po, ha? O yung mga yung naririnig nila, may parang ugong sa tenga. Oo, parang, Oo gano'n. nga eh. Papakinggan nating lahat yan. Tutok na po. Usapang hearing po tayo ngayon umaga dito sa ating UH Clinic. At makasama natin si Dr. Eljon Yee, isang ear, nose, throat, head, and neck surgery. Talagang Lahat na lahat na nasa sa ulo. Good morning, Doc. Good morning, Doc. Binati ako na bata pa lang ay kasama niya tayong lumaki sa unang hearing. Di ba, Doc? Yes, sir. Good At morning po, nakagraduate at mga naging kapuso. specialista Kami na ang siya. iyong, kami ang iyong taga-gising, alam niya pag late pag unang hearing. Pag-late na, malilate na. Oh, eto, Masyadong Doc. nainganyo, sir. Ano yung common na problema pagdating sa pandinig? Ano yung mga sintomas? May kaugnayan ba sa aging na rin yan? So, typically, no, nag-a-approach yung pasyente na merong problema sa pandinig, pag may nagbago doon sa pang-araw-araw niyang pandinig. Okay. Important to know kung yung change ba in hearing ay gradual or biglaan. Kasi Okay. minsan iba yung signs and symptoms ng biglaan versus yung gradual. Opo. Tsaka yung edad ng taong may hearing loss, kung bata pa ba or may edad na. Sabi niyo nga po. Alright, Doc, yung tungkol sa mga earphones, lahat naman yata kasi gumagamit na nito ngayon. May mga sinasabi kapag daw lagi kang gumagamit noon, parang masama talaga. Ano po ba ang mako-consider natin na safe volume pag gumagamit ka ng earphones? Kasi parang inevitable na ata na hindi ka gagamit ng di ba, ng earphones. Lalo na since very popular ang online classes, and so a Yes. lot of people ang gumagamit talaga ng earphones para makapagdinig, maka-watch ng mga shows nila. Pero for me as an ear doctor, the minimum level that you can understand the sound, the tones is fairly okay naman. I usually don't recommend the use of earphones for more than an hour. Kasi your ears need to rest then after a while. Tapos for people who sometimes fall asleep with earphones, medyo nagiging mahirap yun for a lot of people. Alam natin na sobrang importante ng pag-keep ng ear health at paggamit ng earphones din when you're work. Pero kailangan mabalanse din siya na nagkakaroon din ng resting time yung tenga para makapag-record. Di ba, Meron na hindi kasi lang- ngayon hindi- na yung earphone na yung dito lang, hindi pinapasok talaga Nasa sa labas loob, lang. yung nasa labas lang. Mas ano ba yun? Advisable ba yun? So, para hindi siguro, mga bone conducting earphones, since di sila naka-insert inside the ear, siguro nagle-lessen yung irritation around the ear, tapos yung build-up ng some of the earwax. Pero I still would recommend yung same precautions na huwag masyadong malakas, yung tamang naiintindihan Tsaka huwag masyadong matagal. Huwag masyadong matagal. Yung nasa director's booth, tsaka mga floor director namin, anong volume dito? Ang ingay, minsan naririnig ko yung instruction sa kanila. Marami talaga tayong mga occupational hazard po Bingi na pagdating yan, si sa Dexter. hearing loss, lalo na po yung mga nagja-jackhammer or nakatira po sa near the engine of a ship sa mga fellow seaman Okay, natin. mga sa airport, no? Yes, so very prone talaga sila to occupation-related hearing loss po. Dok, alam natin na sobrang importante ng tamang paglilinis din ng tenga, no? At baka iba bingin-bingin na dahil punong-puno na yan. Eto na nga, at may nag-viral na post. Panoorin po natin. Ayan, sabi niya, nagkaroon daw po siya ng ear infection dahil daw hindi tamang paglilinis ng tenga. Namagaraw ang tenga niya at halos mawala nga yung kanyang pandinig. At kasama po natin kukonsulta ngayon si Dayron. Dayron Pabilona. Si Day pala eh. Okay, si Dayron. Si Day. O, Day. So, Ayan, Day, kwento mo lang sa amin shortly yung naging experience mo Narinig mo sa kami? pagpapalinis. Ganyan. Alam ko, hindi tayo narinig ni Day. Go ahead, Day. Kung malinis yung tenga ko, so nagko-cotton buds po ko lagi. Okay. So, napapadalas po yung paggamit ko na cotton buds hanggang sa sumakit na po yung tenga ko after. Oo. So, Doc, paano po ba natin na ma-check kung okay na ngayon yung tenga ni Dayron? So, una sa lahat, no, malaking factor talaga dun sa paglilinis ng tenga. Bakit ba nagkakaroon ng build-up ng cerumen
sa loob ng tenga. Ang cerumen ay natural at normal na parte ng tenga. Nagbibigay moisture at antibiotic properties yung cerumen natin na pinoproduce ng glands ng ear para magkaroon ng very nice environment yung ating ear, inside of the ear. So as you can see, no, dito sa ating ear model, no, usually pag naglilinis tayo, mas idea that we only keep our cotton tips around outside of the ear, the helix, yung sa areas na to. Tapos we sa loob? rarely go inside. Yes. Hindi po tayo papasok sa loob na loob. Lalo pag nakikiliti po tayo, mga signs po Tuwan-tuwa, yun na- nakakaantok. Oh. Oo nga po. Minsan, may ganun. mga tao na uubo pa sa pagkalikot ng Oo, tenga. mali yun, mali yun. O, medyo hindi po yun advisable. Kasi Anong lalo paglinis kung- mo dun sa loob? Kaloob-looban. And Yung- pumasok dun yung mga ibang mga tutuli. Oo nga. Surprisingly po. Oo, totoo. Surprising- Pasintabi po sa mga nag-aalmusal. Yung God has created our ears in a way na it cleans itself. So naturally, Oh. 80% of people na wala namang problem sa shape ng ear or anatomy ng ear, sariling naglilinis mag-isa ang tenga niya. Kaya, tapos normally, meron talagang normal amount of earwax in the ear na nakikip ng moisture, right? Ng pag-moisture area at saka ng healthiness. So kailangan natin ng tutuli to protect yung ear. Yes, there's a healthy amount of cerumen. Hindi siya pag may tutuling nakita kay parang Dapat tanggalin mo dugyot agad. na yung taong yun. Hindi. Actually, ang nangyayari po madalas, lalo pong napapasok paloob yung tutuli pag klinis tayo ng linis. Kaya mali Sumasakit rin na at may- araw-arawin mong linisin. Yes, kaya I yan. think Doc, nangyari sa... eto. Ayun. Paano Ah, natin ma-check, Maris, di ba? Doc, paano natin ma-check nga kung okay ngayon yung tenga ni Day? O yung sa problema niya po, May ano-ano tinatawag mga po ba tayong sistema otoscope dyan? na pwedeng gamitin? Yan, yung So sa otoscope clinic na yan. po namin mga ENT, isa mga best friend po natin yung tawag nating otoscope. So it's a device na handheld na may sariling light source na misilip natin yung loob ng tenga. So gently, siyempre, papaalam muna tayo sa patient. Aayusin natin yung ear para mas straighten natin yung ear canal at sisilip tayo gently para masilip yung tenga. Ayan, sinisilip po ngayon ng tenga ni Day. Usually, makikita natin yung eardrum para masabing kamusta ang patency ng eardrum. Tapos, sometimes yun, meron tayong tinatawag na video otoscopy. Ay, Ayan. may Ngayon, camera pwede yan. na tayo Video bumili ng mga... otoscopy. Ayan, sir. Camera, gamit natin. Pwede na tayong gumamit ng camera, para ma-check yung inside ng tenga. So, meron Makikita. tayong video dito. Tapos, siyempre, gently, papaliwanag mo sa patient yung makikita. Patingin nga. I-track natin yung ear. Eh, tenga mo yan, Day. Malinis po. Uy, may pitos. Pitos. Ito. So, as you can see, okay yung eardrum ni sir. Meron tayong mga dry na wax. As you can see dito sa may Pakita natin superior portion. Oo. Yan. Sa may superior Yan. portion, medyo dry, no? Sometimes yan Oo. yung kitang-kita mo na mahilig kang magkalikot ng cotton bud. Tapos Kaya parang- ba sumasakit? Ah. Kasi masyado ng dry? Buking Yes, tapos ka. nai-irritate yung skin at nai-infect. So Oh. usually, ganyan tayo So, dapat nagkakaroon. hayaan yung mga tutuli minsan doon talaga. Yes, so parang tapos sorry ma'am, ito yung eardrums. You can see, very nice, very pink, at buo yung eardrum ng ating patient today. So, actually ma'am, parang regular check-up sa dentist, I think advisable na magpa-check sa ENT. Tama. Anong bibigay ng gamot kung may pain? Ayan, kung may pain. So, typically, pag infected, no? Usually, pag nai-infect from sobrang daming cotton buds, sometimes nagkakaroon tayo tinatawag na otitis externa. Yung eardrum, Ano yung to? balat ng ear na i-infect. We add drops and give medicine sa pain. Okay. Tapos sometimes for people with hearing loss, gumagamit tayo sa clinic para lang ma-detect kung the level of hearing loss, a tuning fork. So actually, parang ginagamit din yan sa pag kumakanta ka sa choir. yes. So Diba yung actually, may mga tuning fork po tayo na ginagamit. Merong frequency, depende sa kapal ng bakal na ginagamit. Ang ginagawa lang usually is we allow it to vibrate. Ayan, so Ayan. magkakaroon tayo ng vibration. Parang Tapos, sound. Oh. we put it at any sa center ng skull natin. Pwede sa may in between here, meron din here. Okay. Tapos doon, masasabi ng pasyente na mas malakas o mas mahina siya sa isang side. Tapos from there, we can further test nearer the ear, tsaka i-connect doon sa bone sa likod para malaman kung is it a bone conduction problem or an air conduction problem. Ayun. Okay. Ha? Okay na? Maraming salamat kay Dr. Eljon Yee. Para sa usaping pangkalusugan, asahan niyo pong ikokonsulta natin yan dito sa ating UH Clinic. Doc, maraming salamat Doc, po. thank you. Maraming salamat po.